Kung titignan, merong malalim na pinagsamahan ang Israel at Pilipinas. Ang relasyong ito ay hinulma ng makulay na kasaysayan ng dalawang bansa. Malaki ang pagpapalaga ng Israel sa Pilipinas dahil sa mahalagang papel na ginagampanan ng ating bansa. Pero ano-ano nga ba ang mga ito? Tara, isa-isahin natin ang dahilan kung bakit mahalaga ang Pilipinas sa Israel. Usapang kasaysayan. Kung susuriin ang historical facts, nagsimula ang magandang relasyon ng Israel at Pilipinas noong August 1937 kung saan ang dating Pangulong Manuel L. Quezon ay nagdeklara ng Proclamation No. 173 o ang Open Door Policy para tanggapin ng bukas palad ang tinatayang 1,300 na Jews refugees na tinugis ng Nazi forces noong kasagsagan ng Holocaust na naganap noong World War II. Ang kabutihang loob na ipinamalas ng Pilipinas sa Israel ay hindi lamang tumulong para bigyan ang mga refugees ng mga matitirhan, kundi pati na rin ang oportunidad upang makapagsimula ng bagong buhay. Sa taong 1947 naman ay inilatag ng United Nations ang UN General Assembly Resolution No. 181 kung saan nirerekomenda ang pagbibigay ng pagkakataon sa mga Jews para makapagtayo ng sarili nilang independent state matapos dumami ang alon ng mga immigrant refugees. Isa ang Pilipinas sa 33 na mga bansang bumoto sa pabor sa Israel. Ang iba pang mga bansang bumoto sa panig ng Israel ay ang Australia, Belgium, Bolivia, Brazil, Canada, Costa Rica, Czechoslovakia, Denmark at iba pa. Samantala, ang boto naman ng Pilipinas ang isa sa naging tipping point na naging susi kung bakit nanalo ang kampo ng Israel at naitatag ang kanilang sariling state na pamilyar sa atin ngayon. Noong 1948 din ay sinuportahan ng ating UN delegation ng Pilipinas ang UN Resolution 194 na nagtatag ng United Nations Conciliation Commission. Ito ay may layong bigyan ng kalayaan ang mga refugees na nagnanais umuwi sa kani-kanilang tahanan at mamuhay ng payapa. Taong 1949 din nang bumoto ang Pilipinas ng pabor sa pag-welcome sa Israel bilang isang full-fledged member ng United Nations. Ang Pilipinas na ata ang pinakamalaking kakampi ng Israel sa East at Southeast Asia at marahil ang pangunahing dahilan sa malapit na relasyong ito ay ang katotohanan ang Pilipinas ay isa sa mga bansang may pinakamalaking porsyento ng relihiyong Kristyanismo at ang pangalan ng bansang Israel ay lagi nang nakadikit sa Bibliyang Kristiyano, kaya naman hindi na nakakagulat ang pagsuporta ng Pilipinas dito. Lumalagong turismo. Pero hindi lang sa paksang relihiyon at kasaysayan nagtatapos ang usapan. Alam niyo ba na pwedeng makapunta ang mga Pinoy sa Israel nang hindi nangangailangan ng visa? Simula pa lang kasi noong 1969 ay pinapayagan na ng Israel government ang mga Pinoy na pumunta sa kanilang bansa ng visa-free bilang pagsukli ng kabaitan na ipinamalas ng Pilipinas sa kasaysayan. Bukod dito, nakakatulong din ang no visa pass ng mga Pinoy upang mas mapalaganap ang turismo sa Israel. Mabenta ito lalo na para sa mga Pinoy na nagnanais mamasyal sa Israel. Sa kasalukuyan, Philippine passport lamang ang kailangan ng mga Pinoy para makapunta at manatili sa Israel ng hanggang 90 days o 3 buwan kahit walang visa. Ang mga naghahanap lang ng trabaho o estudyanteng nagpapalak manatili ng mas matagal sa Israel ang kinakailangang maglakad ng kanilang visa. Libo-libong overseas Filipino workers. Dahil nga bukas palad ang pagtanggap ng Israel sa mga Pinoy, hindi na katakataka na lumulobo rin ang bilang ng mga overseas Filipino workers o OFW na nagtatrabaho sa Israel. Ayon sa Inquirer, mahigit kumulang 30,000 na OFW ang nasa Israel at karamihan sa kanila ay nagtatrabaho sa industriya ng caregiving,
hotel and hospitality, agriculture, at iba pa. Sa dami ng mga manggagawang Filipino sa Israel, isa na ito sa mga bansang may pinakamaraming bilang ng mga OFW sa mundo. Malaki rin ang benepisyo ng Israel sa mga manggagawang Pinoy na pinipiling magtrabaho sa kanilang bansa, lalo na't nakararanas man ng gulo ang ilang parte ng Israel ngayon dulot ng gera. Nangangailangan pa rin sila ng mas maraming mga manggagawang pupuna sa mga pangangailangan nila, at dito papasok ang mga OFWs. Inanunsyo ng Israeli Ambassador Ilan Floss noong Pebrero na magbubukas pa ng libo-libong trabaho para sa mga foreign immigrants, at karamihan daw sa mga Israeli citizen ay di hamak na mas gustong mag-hire ng mga Filipino workers. Dahil bukod sa magaling ang mga OFW sa pagsasalita ng Ingles, kilala rin ang mga Pinoy sa pagkakaroon ng napakabait na disposisyon. Pero ayon din sa kanya, nasa gobyerno pa rin ng Pilipinas kung magpapadala pa rin ang ating bansa ng mga OFWs sa gitna ng isyung gera sa Israel. Kasalukuyang may gulo, hindi nito matabunan ang reputasyon ng Israel pagdating sa magandang pagtrato sa mga OFWs na nananalagi sa kanilang bansa. Sinusuportan ito ng dating Deputy Director General Mark Sofer, Chief ng Asia and the Pacific Division of Israel Ministry of Foreign Affairs noong 2015, kung saan isinaad niya na meron silang pantay na pagtingin sa mga manggagawang Pinoy, lalo na dahil sa mahabang panahon na ang pinagsamahan ng dalawang bansa. Patunay rin iyan sa karamihan ng mga OFW na mas iginiit manatili sa Israel sa likod ng madugong gerang nangyayari roon ngayon. Ayon sa article na inilabas ng Rappler kamakailan, 29,000 na mga Pinoy ang pinili pa rin manatili sa Israel sa likod ng mas umiinit na gulo sa bansa. Kabalikat sa sakuna, hindi na bago ang pagsuporta ng Israel sa Pilipinas sa isa't isang pagdating sa oras ng sakuna. Isang trivia: alam niyo ba na noong open door policy ng dating Pangulong Manuel L. Quezon ay hindi lang 1,300 Jews ang balak niyang i-welcome sa Pilipinas? Tama, ayon sa Australian Broadcasting Corporation, tinatayang 10,000 Jews refugees sana ang gustong tanggapin ni Quezon sa bansa, pero nahadlangan ang planong ito dahil sa impluensya ng Estados Unidos na nagbigay lamang ng limit sa maaaring tanggapin na refugees ni Quezon sa Pinas. Pero kahit na ganon, ang kabutihang loob na ginawa ni Quezon at ng Pilipinas ay hindi pa rin nakakalimutan ng mga Israeli Jews hanggang sa kasalukuyan. Sa katunayan, sinusuklian ng Israel ang utang na loob na ito hanggang ngayon. At kapansin-pansin ito sa mga donation na ibinibigay nila sa Pilipinas sa tuwing nakararanas tayo ng sakuna. Nagkaroon ng sariling initiative ang Israeli government na mag-donate ng water filtration system sa Del Carmen at San Isidro, Siargao Island, pati na sa Cardianao at Basilisa sa Dinagat Island na hinagupit ng Bagyong Odette noong 2021. Noong kasagsagan naman ng Bagyong Egay ay nag-donate ang embassy ng Israel sa Pilipinas ng mga shelter repair kits na naglalaman ng roofing materials para sa mga komunidad at pamilya ng mga taong nasalanta ng bagyo sa Ilocos Region. Iyan lamang ang ilan sa mga bagay na nagpapatunay kung gaano nga ba kahalaga ang pagkakaibang nabuo ng Israel sa Pilipinas. Malaki ang ginagampanang papel ng Pilipinas sa pagkakaroon ng malayang estado ng Israel mula noon, at isang asset din ang Pilipinas para mas mapalawak ang impluensya ng Israel sa Asia, lalo na sa rehiyon ng Timog Silangan. Kagaya ng ginagawa ng Estados Unidos, mas pinapatatag pa ng Israel ang bilateral relationship ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagpapadala ng mas marami pang suporta gaya na lang ng kanilang pagtulong sa mga nakalipas na taon.
Taong 2020, nang bukas palad na tinanggap ng Pilipinas ang tulong mula sa Israeli government matapos nilang magbigay ng assorted medical supply na nakalaan para sa Armed Force of the Philippines o AFP. Ang mga medical supplies na ito ay binubuo lang naman ng 50,000 medical gloves, 30,000 surgical masks at 3,095 filter face masks, 4,500 medical gowns, 1,500 face shields at 50 non-contact thermometers. Sa parehong taon din ay nakatanggap ulit ang Pilipinas ng samut-saring equipment donation para sa blended learning program ng Department of Education o DepEd. Taong 2021 naman nang magbigay ang Israel ng libreng Pfizer at BioNTech COVID-19 vaccine para sa mga 30,000 Filipino workers sa bansa bilang pasasalamat daw sa pagtulong ng mga Filipino caregiver sa Israeli citizen noong panahon ng pandemya. Kitang-kita naman na ang diplomatic relationship ng Israel at Pilipinas ay mas lumalalim pa sa paglipas ng panahon. Pero ang tanong, utang na loob lang nga ba talaga ang nag-iisang rason ng Israel kung bakit lagi silang gigil tumulong sa Pilipinas? Pwedeng oo o pwede ring namang nakikita nila ang Pilipinas bilang isang strategic political partner sa komplikado at umiinit na geopolitical landscape ngayon pagdating sa pagkakaparehong prinsipyo, paniniwala at shared history. Ang Pilipinas ang pinakaka-vibes ng Israel sa Indo-Pacific dahil dito ang Pilipinas ang nagsisilbing golden ticket ride ng Israel pagdating sa pagtatanim ng kanilang ugat at presensya sa Indo-Pacific region. Isa itong magandang taktika dahil isa ring malaking kaalyado ng Pilipinas ang Amerika at ang alam naman ng lahat na ilang dekada nang ginagampanan ng Amerika ang tila papel nito bilang tagapagtanggol ng Israel sa mga nagdaang taon. Kung ganoon, maganda lamang ang desisyon ng Israel na kampihan ang Pilipinas, isang bansa na kakampi rin ng United States na nagsisilbi namang pinakamalaking political ally ng Israel ngayon. Bukod sa koneksyon sa Amerika, nasa estratehikong posisyon din ang Pilipinas sa rehiyon ng Indo-Pacific dahil nasa gitna tayo ng Eastern at Western Asian businesses. Ibig sabihin, bukod sa pagiging isang critical entry point ng mga tinatayang 500 milyong katao mula sa Asian market, ang Pilipinas din ay mistulang gateway ng mga international shipping at airlines na ang target market naman ay ang mga European at American businesses. Kagaya marahil ng Estados Unidos ay nakita rin ng Israel ang potensyal na benepisyong maaari nilang hakutin kung mas palalaguin ang nabuong bilateral relationship ng Pilipinas, kaya ganoon na lamang ang pagpapahalaga nila sa palakaibigang relasyon ng ating mga bansa sa mga nagdaang taon. Kung ganoon, sa tingin niyo ba ay nakahanap ng matatag na kakampi ang Pilipinas sa katauhan ng Israel dulot ng makulay na kasaysayan na pinagsamahan ng dalawang bansa? O oras na ba para baguhin ng Pilipinas ang posisyon nito tungkol sa kasalukuyang estado ng diplomatic relationship sa Israel? I-comment nyo lang sa ibaba. Maraming salamat.